programs may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Isang magandang araw po sa ating lahat. At syempre ito naman po yung lingkod Feni Codemus para sa ating kalinga sa OFW. Ayan. At syempre ang ating makakasama dito, walang iba kung hindi ang aking idol. Walang iba kundi si Miss Corazon Alma de Leon. Sige. Ma'am Cora. Magandang araw, Ma'am Cora. Wala si Ma'am Cora? At syempre, makakasama rin natin dito sa ating talakayan ng ating mga OFW ay ang grupo naman ng aking mga partners sa medisina, Doc Jerry at syempre Dr. Supan. Yan, Supan. Ano ba, ayusin mo muna, dito na lang muna sa akin. Okay, so yan, Doc Jerry de Guzman and Dr. Supan, ayusin mo maigi. Okay, medyo madilim sa lugar nyo. Wala nang ilan dyan. Okay, Doc Jerry, kamusta? Ito, okay naman. Mukha nga masaya ka eh. Pasyal ka ng pasyal eh. Di ba? Nandun ka, syempre masaya. Diba? Dr. Sopan, kumusta po ang ating bagong taon ngayon para sa ating mga OFW? Very hopeful naman, ma'am, na maging maayos itong susunod na taon na ito ngayon sa atin. At syempre makakasama natin ang aking idol, walang iba kundi si Doktora tuloy ako. Si dating secretary ng DSWD, walang iba kundi si Ma'am Corazon Alma de Leon. Ma'am Cora, magandang araw sa iyo. Yes, magandang araw. Alam mo, after our episode ng previous Monday, nung Saturday, nagpunta si Mayor Upinya. At ang daming nanonood na kinig sa aming programa. So I'm very happy na hindi ka lang nakarating nung magpunta sila ng Thursday. Pero okay naman. So Ma'am Cora, papakilala ko rin po sa inyo ngayon ang ating mga bisita. Sige. Dr. Jerry de Guzman at Doktora Supan. Di ba? Ng, medical, Ma'am Cora? Physician Diagnostic Center. Yan. Saan nag-clinic dito sa Pilipinas o sa abroad? Sa Pilipinas po, Sa Ma'am Manila Cora. po. Sa Manila. Okay. Magandang po, Ma'am Cora. Yes. So ang diagnostic kayo, lahat ng sakit pwede. Para malaman. Ma'am Cora, Yes. Ma'am Cora, Which is what is needed. Alam mo, maraming mga nagpupunta sa Mercury, bibili ng gamot, hindi naman sinasabi kung anong sakit. Basta parang may ubo, masakit ang dibdib. Tinatanong pa sa Mercury kung ano yung gamot. Sabi ko, siyempre ang Mercury para makabenta. Sasabihin kung ano mga binibili, pwedeng bilhin. Oo. Ma'am Cora. Pero para sa akin, very important yung diagnostic nga. Yung merong nagsabi ng doktor kung anong dapat bilhin. Hindi ko tinatalas yung mga tao. Kasi kami noon talaga hindi naman dinudoktor ng mother ko. Pag merong ubo, paiinumin lang ng isang basong tubig na may mainit na tubig at saka malamig na at saka asin at saka asukal at saka may luya salt and sugar. May luya daw, may Langan luya. luya pa nun eh. Oo, wala pa daw. Ma'am Cora, si Dr. Jerry at saka si Dr. Supan ay nasa isang diagnostic center na kung saan yung mga OFW natin, bago makaalis, Pupunta. sila ang pupuntahan at sila ang magsasabing, fit to work ka. Yan, Ma'am Cora. Yung kanilang center na yan. Pag-usapan natin, ngayon, tinatanong ko kanina, Ma'am Cora, si Dr. Supan, kamusta yung mga OFWs natin ngayon? Marami pa rin ba ang mga nagpapacheck up sa inyong diagnostic center, Dr. Supan? Sa ngayon po, medyo dumadami na sila. Maaari po yung mga nagbakasyon nitong Pasko at
ayaw alis muna, ngayon sila nagpaplano sila na bumalik muli doon sa mga pinagtatrabahuhan nila. Yon. Oo. Dr. Jerry, ano ang pero siyempre galing sa kapaskuhan di ba? Kainan yun di ba? So sigurado mataas ang mga mga blood chem nito, di ba? Ano yung pinaka number 1 na nakita nyo? O ulitin mo, hindi pwede ngayon kasi mataas ang blood sugar mo o blood chem mo. Ano po Dr. Jerry? Kadalasan yan, yung mga cholesterol nagtataas, mga hypertension, mga elevated sugar, pagkatapos ng mabang bakasyon. Yun. Ma'am Cora, Doktora Corazon Alma de Leon. Hindi. Kasi ako, nung ako'y mag-regional director, nakaramdam ako yung palay, ako'y hypertension muna. Hindi ko pa alam na diabetic kasi magkamag-anak yun, di ba? Hypertension. Magkamag-anak na magkagalit sa aking palagay. Dahil pag hypertension ka, hindi ka pa diabetic, later nagiging diabetic ka sa mga kinakain mo. Ang karanasan ko kasi parang hindi ko alam na pag kumain ka ng matataba, lechon, ang sarap pa naman. Kagabi may party kami, may isang lechon. Hindi ko, alam mo ginagawa ko, hindi ko na tinitingnan. Kasi baka pero ang gusto ko, kung may mati ng lechon, papapaksiw ko para maraming suka. Paksiw, konti lang mga sauce at saka kanin, okay na sa akin. Kaya you have to learn kasi bakit mo, hindi ko na iniinom soft drink, Coca-Cola. Kahit na parang, di ba, parang ang sarap-sarap ng Coca-Cola pag pagod ka. Isang basong Coca-Cola na marami yelo, no? Sarap yun. Doc Jerry. Pero sarap. Pero tepok naman ang ang both cholesterol at saka yung sugar mo. Kasi taas ng sugar mo. Kahit na sabihin, no sugar, hindi totoo yun di ba? Oo nga. Hindi totoo na no sugar. Mas matamis nga yung walang sinasabi. Doktora... sugar free. Oo. Di ba sinasabi sugar free? Hindi na masarap pag hindi mo lang sugar Oo nga. Ang kape, miski ngayon parang minom ka ng kape na walang sugar, kailangan may nilalagay din siya na para matamis. Oo. Ay, nako. So, Doc Jerry, ngayon ba, ano ang nakikita mong mga sakit-sakit ng ating mga OFW, particular ang ating mga kawimenan ngayon? Doc Jerry. O Doktora Supan, pwede din. Doktora Supan. Karamihan pa rin po sa kanila, mapababae man po or mapalalaki, tumataas na yung mga katulad na nabanggit ni Doc Jerry kanina, tumataas po ang kanilang mga cholesterol. Napakadami na din po ngayon na kahit na ang edad nila ay nasa 30 pababa, nakikita na natin na nag-high blood na, nagkakaroon na ng diabetes. Nung araw po kasi ang mga sakit na yan, nakikita lamang dun sa mga may edad na 50 pataas. Ngayon, wala na rin po edad-edad. Yes. Wala na rin dun sa mga lifestyle natin, sa environment natin. So, yun po ay mga factors na kaya napapaaga yung pagdating ng mga ganyang sakit sa kanila. Sa mga kababaihan naman po, karamihan po kasi dahil ang mga kinikater po natin yung mga OFW po na nagpapamedical, mga ganyan din sakit din po naman ang nakikita natin. Yun, oo. At, Ma'am Cora, sabi nga, sa ngayon, wala na pinipili ang mga sakit-sakit na yan. Ano, Ma'am Cora? Yes. Kaya lang, as you grow older, like ako, ang feeling ko, vulnerable ka na sa mga sakit. Dahil you no longer have the immunity. Ang bata ka pa. Tapos, ako, for your information, doctor, na heart surgery ako, cardiac surgery. Kung hindi ka may pera, mamamatay ka na lang sa mahal, di ba? And kahit na sabihin natin may PhilHealth, hindi naman matutugunan ang pangangailangan. Naintindihan ko din ang mga doktor, hindi ka naman pwede mag-opera ng libre dahil meron namang mga gamit na kailangan ng pasyente. Pero at the same time, meron naman mga lugar
sa mga malalayo na talagang walang doktor na makatutulong. Kulang na kulang talaga ang doktor natin. Kaya, I don't know kung paano masusolve yan. In fact, maraming doktor ang nagpupunta abroad at hindi na bumabalik. Ayan, tinanong ko yan kay Doc Jerry Doc Jerry, ba't hindi ka nag-abroad? Mas maganda sa abroad. Ano sabi mo, Doc Jerry? Marami kasi, siguro may Doc Jerry, di ba sabi ko sa iyo, Yes, ma'am. ang dami-dami mga doktor daw ngayon ang nag-abroad, even mga nurses. Bakit ikaw ayaw mo magpunta sa abroad? Takot ako lumayo sa asawa ko. Wow! Baka magkamali. Very good. Oo, tama. Baka magkasala. Si Dr. Mali ito. Dr. Rasupan, ikaw naman, buti hindi ka nagsasabi, punta ako sa abroad, mas maganda dun. Doc. Medyo na-tempt naman po din nung araw, gawa na kapag tinignan mo ang benepisyo din ng mga manggagawa sa ibang bansa, di ba? Sila, fully covered din sila ng insurance. But then again, syempre, katulad din ni Doc Jerry, family first, mahirap nang pumaiwan na lumalaki pa lang po yung mga bata. Yun, oo. Pero ang isa ngayon, dito kayo sa diagnostic center ninyo, di ba? So ano ang kakaibahan ng mga, kasi ang dami ngayon nagsisibulan, parang kabuti na dumadami din yung mga diagnostic center. Kahit saan makikita mo ang dami. Doc Jerry, bakit? Pinapayagan na kayo basta-basta. Yung mga diagnostic center, ang dami na ngayon. Opo. Dumadami yung mga diagnostic center kasi nakikita nila or they feel na very lucrative yung negosyo ng medical and deployment. Ang hindi po nila naiintindihan is medyo mahirap gawa ng unang-una merong mga accreditation sa mga ibang bansa. Okay. So if you are not accredited, maski kumpleto yung gamit mo, sinong pupunta sa'yo? Pangalawa, ang presyo po namin, as a matter of fact, since 2013, at 11 years ago, yan na yung presyo natin. And the government is controlling the price range para sa mga OFW. Pero may mga hidden, may mga hidden charges dyan. Ma'am Jerry, meron akong Totoo po yan. Merong mga Sino? mga clinic na nagkakabit ng hidden charges, no? Pero the association discourages that. Discourage po ng asosasyon. Yun. So, anong asosasyon nyo dito, Doc Jerry, dito sa inyong diagnostic center? Saan kayo nakapasok, Doc Jerry? Meron po kami yung tinatawag na accredited medical clinic for overseas workers, for OFW. Anong tawag doon sa, anong pangalan ng inyong... Meron din po isa para sa... So, dalawa ang inyong pinapasukan na organization. Ako ang nakikita ko. Isa lang po. Isa lang. Pero there are only 2 associations dito sa Manila at the moment. Isang yung Ameco at saka yung MarkDocs. Yung MarkDocs naman po is mostly concentrated yan sa seafarers. Okay. So, you cater also mga seafarers, ganon? Meron po. Okay. So, Ma'am Cora. Yes. Kasi ang nakikita ko, yung mga OFWs, napipilitang umuwi kapag hindi kayang matugunan ng pangangailangan nila sa health sa abroad. Kasi kung wala silang membership sa health system, although mura, in fact, iba nasabi sa Spain, ang gaganda-ganda ng health, maraming mga mura ang gamot, mga ganun-ganun sinasabi. Pero sa akin naman, kung kailangan mo surgery at malayo ka sa pamilya mo, nakakatakot naman na kung ano mangyari sa'yo tapos wala kang pamilya na tutulong sa'yo. The second na nakita kong problema din is that yung sa mga malalayang lugar, nakita ko yung mga ITAS, yung mga parang nasa bundok, paano makakarating yung mga facilities doon? So, kailangan merong NGO na para bang ang gusto kong makita parang ma-examine sila
maybe once in 6 months, lahat nakita kung anong mga sakit. Kasi kung aantay nung pumunta sila sa doktor, baka walang kakayanin. Pero dapat may monitoring ano mga sakit na nandoon. Nakita ko, for instance, na maraming talagang may sakit ng diabetes sa mga lugar na hindi naman alam kung ano yung mga dapat kainin. Kasi ako, public health ako, so paniniwala ko, kailangan alam ng mga tao kung when they are not healthy and where to go. Pero kung doon ka nakatira sa lugar na malayo at wala ka pang pera, ano matatawag sa iyo RIP na lang, rest in peace. Di ba? Pero I'm feeling ko, you are very creative in identifying anong kailangan ng ating bansa, anong kailangan ng mga Pilipino na unang-una, bago sila umalis papunta sa ibang bansa, kailangan meron silang examination. Ikalawa, kung sakali nakaramdam sila ng sakit, dapat bumalik sila dito para matugunan. Kasi yan ang nakita ko sa mga na kidney transplant. Kahit na sa lugar sila all over the world, pag hindi kaya, wala silang kapasidad, uuwi na lang sila para dito mapa-opera. Okay. Kasi may mga kabag-anak na tutulong. Okay. Sa abroad, pag wala kang insurance, medyo problema. Di ba? Okay, Ma'am Cora, may katanungan tayo dito sa ating chat box. Go ahead. Oo. Doc Jerry and Dr. Supan, ang nakikita daw nila ngayon, dumarami ang namumroblema sa pangkaisipan at sa pulmonary mental health at saka heart. Oo. At saka yung baga, yan. So, sa inyo bang diagnostic center, itong Physician Diagnostic Services Center o Service Center, ay ano ang mga nakikita nyo mga sakit na nangunguna na medyo nababahala kayo? Dr. Jerry? Siguro, ma'am, yung nabanggit sa inyo na unang dumadami yung sa lungs, ano? Oo. Sa land-based po siguro yan, pero overall, hindi naman po siguro ganun, no? Kaya lang dumadami ngayon yan dahil yung mga findings dun sa x-ray na hindi naman natin, kung dito sa Maynila, fit to work yan. Sa ibang bansa kasi, tulad ng Gulf States, unfit sila. Kaya, kung pagbabasyan natin yung records na galing sa mga OFW clinic, pwedeng sasabihin nga talaga, lungs, no? Isa pang naging epekto, kaya nakadami yung COVID. Maraming nag-COVID na nagkaroon ng mga scar. Kaya nadagdagan sila ng mga unfitness. Pero kung overall, health ang pag-uusapan natin, yung lungs hindi naman yata nabago ever since. Of course, yung mga traditional na ang Pilipino vulnerable kasi mahilig kumain ng baboy. Pero pag nandun man sila sa mga bansa na walang baboy, ay napipilitan silang hindi kumain ng baboy, di ba? So, nami-miss nila yon and hindi ko alam. Pero ang worry ko sa kanila yung sa alak. Kasi, pero may mga lugar din na bawal ang alak. So, parang yung mga limitation gano'n helps dahil hindi nagiging alcoholic. Tsaka yung droga, ako, very strict ang mga Muslim dyan. Pag nandun sila sa Muslim countries. Kaya, it helps sa aking palagay na yung pupuntahan nilang bansa ay pinagbabawal yung mga gano'n alak at droga. Okay. Pero hindi siguro may pagbawal ng criminality. Ito pa isang sagot. Good luck market. Good luck market. Okay, Dr. Rasupan, sinasabi nga natin, ano bang sinasabi dito, ano ba daw yung talagang hindi tatanggapin sa Gulf na kunyari sa lungs, no? Anong hindi naman level. Anong level nang hindi pwede talaga sa mga Gulf countries tulad ng Saudi Arabia, Kuwait, ganyan. Ano po? Anong level na ng baga natin? Actually, hindi natin masabing level, pero ang Gulf
countries po kasi, meron silang Gulf Health Council na tinatawag. So sila po ay naglabas ng kanilang guidelines or panuntunan kung ano po yung mga may x-ray findings o ano man yung mga sakit na hindi acceptable na magtrabaho sa kanila. Yun, Yes. ananaw nila na itong mga findings na ito ay hindi ubra magtrabaho sa kanila. Kung ang pinag-uusapan po natin ay with regards sa x-ray or sa lung findings, nakasulat po maigi doon sa guidelines nila na kapag ang x-ray mo ay may kahit anong findings, sabihin man natin na yaan ay gumaling ng dating infection sa baga, yaan ay aktibo or hindi, yaan ay scar lang na tinatawag, or yan ay mga fibrosis lang, parang peklat lang siya. Kahit sabihin pa na yan ay hindi nakakahawa, yaan ay hindi na nangangailangan ng kahit anong lunas, gamot, or medisina, bawal sa kanila. Hindi nila tatanggapin. Kahit na 10 pulmonologist pa ang magsabi na yaan ay Okay. hindi naman nakakahawa, yaan ay okay, yaan ay peklat na lang, yaan ay gawa lang ng dati mong infeksyon, hindi pa rin po ubra sa kanila. Yun po ay kanilang panuntunan. So wala po yung level 1, di pwede, level 3, pwede, wala pong level. Basta po, any findings na makikita sa x-ray, kahit yan po ay gawa lang ng simple ubo-ubo dati, pero nagmarka sa baga natin, hindi po pwede sa kanila. Yun. Ang Cora, ano masabi mo doon? Patay tayo. Well, ang palagay ko, ano nga tawag dito, sa aking palagay, napaka-importante yung katotohanan. In other words, di ba, kasi nga sa passport, ng peke. Baka bang peke, hindi pala nila x-ray yung pinadala. Ibig sabihin, sa finding sa kanila, may problema sila, pero baka hindi sila matanggap ang pagdadala, mali, yung hindi tunay. Di ba? Alam natin mali yun, pero nangyayari yun. But later, pag na-discover, tanggalable din naman sila eh. Oo nga. Pag nakita ang pagdating doon sa ibang bansa at in-examine sila, mali yung inilagay na no. Kaya dyan nakakaproblema yung illegal recruitment. Pati sa Amerika, talagang pauuwiin ka dahil kapag nakita mo may record ka na hindi mo nilagay. Ako nga na-detain ako sa San Francisco dahil meron akong kapangalan na yun pala ewan ko, kung di yata nagbayad ng utang or what. 3 hours ako na-delay sa San Francisco. Kaya sabi ko, never again, ayoko na ganun kasi hindi ko nilagay na dati akong chairman ng civil service. Dati, parang matagal na ako kasi retired eh. So sabi ko, sino magiging interesado? Mali pala. Dapat dala ko yung lumang passport, nakalagay doon, may red passport ako, parang garong kitchen passport. Hindi ko naisip kasi 20 years ago, nung magkaroon ako ng karunasan na gano'n. So, wina-warningan ko sa iba na kung anong record nyo sa passport nyo, dadalhin nyo. Kasi yung nagpapakita kung ano yung inyong trabaho. At pinuntahan. Pero ngayon, maluwag yata maluwag sa US Embassy yung pag-a-apply lalo na sa mga senior citizen. So siguro gusto lang nila mag-stay ka sa hotel, magbabayad ka doon, kikita lalo ang Amerika. Doc Jerry, di mo, ito yung mga staff mo rin nanonood sa'yo, batiin mo daw sila. Doc Jerry, yung mga physician na diagnostic services nanonood sa'yo, particular Doktora Tess, ayan, habang siya ay naggagamot-gamot, nandun yung nanonood. Yan. So, hello sa lahat ng mga taga-diagnostic center. Yan, di ba? Physician Diagnostic Service Center. Doc Jerry, sinasabi ni Doktora Supan, at sinasabi rin ni Ma'am Cora, yung nagpalit, halimbawa, paano yung makikita yung ganon? Kunyari na ang ihi ko, iba ang pinadala kong ihi, tapos paano ko hindi yun ang akin, para lang ako mag-clear. Meron ba kayong mga ganon na cases? Unang-una, hindi po namin pinadadala sa kanila yung mga films, no? Digital na po kasi tayo eh. So, yung x-ray nila, nandito lang. Assuming merong film na kailangan mo ng
pag-aralan na galing sa labas, pag pinagpatong mo gano'n, sinuperimpose mo, madi-determine mo naman kung pareho yung putok. Okay. Yung bone structure kung kanya. Ganun pala. Doktora Supan, magpapaano ako sa'yo, sasabihin ko ako may tama kahit pa paano. Scar na lang kasi yun, hindi na ako tatamaan yan, di ba? Makikiusap ako sa'yo ngayon, Doktora Supan, sige na, ano mo na ako, fit to work mo ko, etc. Anong mangyayari, Doktora Supan? Papayagan mo ba ako? Huwag mo ipasa sa akin. Ako pa ang tinanong mo, ma'am. For sure, hindi ka siyempre tayo kung ano lang po yun tama. So kung may findings po talaga, i-explain lang po natin sa kanila yung dahilan kung bakit hindi sila makikit. Pero yung dahil lang makikiusap, dahil may utang sila, nagpapatayo pa ng bahay, nagpapagamot ang ganitong kamag-anak, hindi po kasi yun ang basihan natin para maawa tayo. Kasi pagdating nila doon, sabi nga ni Ma'am Cora, examinin ulit sila. May ikama. So pag na-examine sila doon at nakita natin dito, wala namang mangyayari, kundi mapapabalik lang din sila dito. So, mas gumastos pa sila. Diba? Kumbaga, mas madulubog pa sila lalo sa utang. Kasi pinilit nila makaalis doon na kahit na hindi naman dapat dahil sa medical na hindi naman sila nakapasa. Okay, Walden Bello is watching sa atin, Giancarlo Caballero, at of course, ang aking BFF watching now, si Dr. Tess Escueta, at lahat ng cash ang mga tauhan ni Dr. Jerry De Guzman. Doc Jerry, yung isa yung ano ba tawag dun sa tinatawag nila kasi yun parang waiver. Ma'am Cora, alam mo ba na minsan may waiver? Sabi ko, para saan yung waiver? Ano ba yung waiver na pinipirmahan? Yung waiver po kasi, ma'am, bawal yan. Unang-una, nobody can deprive a worker from claiming illnesses or injuries acquired dun sa trabaho niya. No? So, hindi mo pwede siyang i-deprive doon sa pag-claim nun. Kaya wala pong waiver. Pwedeng gumawa sila ng affidavit, pirmahan ng employer yan, sabihin ng employer niya, alagaan namin siya, bigyan namin siya ng magandang tuluyan, no? yung bahay, bigyan namin siya ng kompletong gamit, pagkain, pag may naramdaman siya, sagot namin, pumunta siya sa ospital, pag kailangan niyang gamutin, sagot namin. Kung uuwi siya, dahil sa sakit niya, bigay ko lahat ng benepisyo mo. Yan ang mga employer, dapat ganon. Dapat ganon. Oo. Pero kung hindi kayang gawin ng employer yon, bakit mo isusugal yung kapakanan ng tao? Mapahamak lang siya. Kasi may mga kilala ko na gumagawa niyan, Doc. Ni-wave. Sabi ko, bakit yung ni-wave? Pagka gano'n, halimbawa ako yon, nagpa-wave ako, anong mangyayari tapos? Ikukulong ka. Yung waiver na yan, pirmahan nyo kung gusto nyo. Pagkatapos magtrabaho kayo doon. Pag kayo bumalik, i-report nyo sa DMW. Dapat i-re-report. Pero ang sinasabi kasi nga natin, sige kasi po ma'am, yung waiver na yan, walang saysay yan. So kung ma-repatriate ka, mag-claim ka, mag-report ka sa DMW, sabihin mo, pinalis ako, bumalik ako, walang pakialamang DMW dyan sa waiver. Buti naman. Kasi yung iba, ikaw pala mananagot kung just in case na napayagan ka at nagkasakit ka. Diba? Ikaw daw pala mananagot. Kasi may mga nakita ako, Ma'am Cora, na meron siya parang bukol dito Dito, parang may bukol dito. Tapos, pinabalik siya dun sa diagnostic center, sa center muna dito sa Pilipinas, pinagawa siya ng waiver na sasagutin niya lahat kung magkakaroon siya ng diferensya sa bus. Dr. Jerry, nangyayari ba yan? Mayroong mga ganyan, no? Pero ito po, ayon sa ating batas, kung sakaling ikaw ay magkasakit dahil pinagtrabaho ka doon,
the moment pumirma ka ng kontrata, sagutin ka na ng employer. So, kahit ano pang sabihin nila, kahit sabihin pa nilang ganyan yan, hindi yan masusunod pag nandito ka na sa Pilipinas. So, dapat i-report yung mga ganyang mga klase. Magaling ang mga Pilipinong mga magic. Yung ba nga ibig sabihin maraming nagtuturo, ay gawin mo ito at garantisado, merong ano. Parang naniniwala naman ako. Kapani-paniwala ba yung kwento? Kaya nga na ano natin yung marites Kasi yung mga hindi totoo, kaya marites kwento. Pero naniniwala ako, at the end of the day, pag hindi ka totohanan, miski pupunta ka sa doktor, tapos sinabi mo, okay ka lang, hindi ka naman okay, makita sa x-ray, makita sa ano. Ako nga nung tinignan ako ng doktor, sabi niya, meron kang, hindi kasi deep breathing, kasi meron siyang pangkuha. Alam niya na may ubo ako kasi nasa loob. Ibig sabihin, hindi mo madadaya dahil meron siyang pang-examen na malalaman sa'yo may ubo ka. Sasabihin nga sa'yo, kailangan gamutin mo yung ubo na yan kasi pag tumagal yan, delikado. Ito pa, may isang katanungan, Ma'am Cora. Ito naman ay galing sa Bicol. Ito. Ma'am, Sir, Doktor at Doktora, dumarami daw ngayon sa mga OFW ang nagkakaroon ng mental health problem. Especially pag nasa abroad na. Ano ba ang cause? Dito ba malalaman natin na may mental problem ito, hindi pwede? Paano nga ba yung ganun, ma'am? Doktora Supan, yung mga may mental problem. Kasi dito raw, matino naman, maayos naman, kaya binigyan ng Pagdating sa bansa daw, mga ilang buwan pa lang nagkakaroon na ng mental problem. Paano ba yun, Doktora? Kasi during the pre-employment examination, sila excited sila magtrabaho sa ibang bansa. Wala silang stressor siguro dito na kumbaga ang iniisip lang nila yung kapakanan ng pamilya nila, no? Hindi nila, kumbaga wala pa silang expectations kung ano ang haharapin nila doon sa ibang bansa na pagtatrabaho nila. So dito, wala akong nakikitang mga signs and symptoms na meron silang issue sa mental health nila. Pagdating po doon sa lugar na pagtatrabahuhan nila, doon nila malalaman na, ganitong klaseng trabaho pala meron dito. Wala akong ibang pwedeng makausap dito. Wala akong ibang pwedeng pagsabihan ng mga hinaing ko sa buhay. No? Ako'y mag-isa lang dito sa lugar na ito. So doon nagsisimula, ma'am, kasi pag nagkaroon na ng trigger sa kanila, yung mga triggering factors, yung mga stressors po, doon lumalabas na yung kahinaan sa pag-overcome doon sa mga nasasalamuha na nilang problema doon. So doon nagkakaroon ng mental health issues pagdating na sa trabaho. Tsaka karaniwan dyan, yung mga trigger na nabanggit ni Dr. Supan, yan yung mga rason bakit sila nagkakaroon ng problema. So isang trigger is kultura. Iba yung culture nila sa kultura natin. Pangalawa, isang common na trigger, yung nagkakaproblema ang pamilya nila dito, tapos ikaw nasa malayo ka, gusto mo mang umuwi, hindi ka makauwi. So, when you are left with na wala kang pwedeng gawin, kung hindi parang ipagpapasa Diyos mo na lang, doon sila nagkakaroon ng mental breakdown. So, ibig sabihin ito, kunyari doon sila nagkaroon ng mental breakdown. Kasalanan ba ito ng mga diagnostic center dito sa Pilipinas? Kasi napadala niyo sila doon Hindi. Ganun ba yun? Kasi nung in-examine sila sa Pilipinas, wala silang stressor na gano'n. Pagdating abroad, ang amo mo salbahe. Palaging pinapagalitan ka. Iniisip mo. O kaya masama ang sexual assaults na ginagawa sa kanila. Hindi nila masabi dahil amo nila.
nangyayari, iniinda na lang nila, nagiging mentally, may mental effect sa kanila. Yun. Kaya pag sinabing, nung umalis dito, wala namang mental health problem yun eh. Nung mag-abroad, naka-mental health problem. Because, may mga stressors na sinasabi nila ng mga doktor na doon lang nangyari sa abroad. Yun, Dito oo. sa Pilipinas, wala. Mm-mm. Yun ang tingin ko. Oo. Yun, Juby, nasagot na sana. At saka isa pala palang sinasabi, pero kung sakali dito, doktora, meron kayong mga psychiatrist o psychologist? Dito, Dr. Jerry, meron kayo? Meron tayong nire-referan. Normally sa atin, screening lang yung ginagawa natin. Interview, pagka sa tingin natin, merong something, i-refer natin sa psychiatrist yun. Yun, oo. So, sino may gagastos pa no pagka ganun daw, sabi ni Juby? Yung nirefer natin sa psychiatrist. Mahal ang psychiatrist natin dito kasi. Mahal, no? Doktor? Mahal at saka konti lang sila. Yun, oo. Yun ang konti problema lang natin. Yeah. Konti lang sila mahal. Parang yung nabanggit nyo kanina na yung mga espesyalista natin na madami pong doktor. Okay? Madami doktor. Pero itong mga doktor na to, hindi po itong mga espesyalista. Ang mahirap, yung espesyalista. Tulad po halimbawa sa Cebu, meron diyang mga ilan-ilang cardiologist. Pagkatapos yung cardiologist na yan, pupunta pa doon sa mga nearby island. Pag nandun sila sa nearby islands, walang natitira doon sa city. Parang gano'n. Or may seminar, may conference, wala sila lahat yan. Kaya pag nangyari yung aksidente during that time, walang doktor. Yun, ang problema Yun sinasabi lang, walang doktor. But actually, merong mga doktor. Pero hindi nga lang specialista. At saka yung psychiatrist, they're very few and far between. Wala pa yata 700 all over the country. And we are 45,000 barangays. Paano mo ma-factory ang number ng professionals na hindi naman kahit na sino? That's why ako naniniwala na mahalaga na matrain ang mga nurses, matrain yung mga health professionals na how to refer at kasaan, nasaan ba yung, alam ba natin kung ngayon may nangyari, sa palagay natin sa Panay, alam ba natin kung sino ang pwedeng referan doon. Dito mahalaga ang inventory ng mga doktor, nasaan sila, at yung mga espesyalista, nasaan sila. Yan. Okay. Basahin muna natin manonood sa atin from Saudi Arabia, Mila Lapus. Tama po yan. Joyce Jimenez, Dalisay. Arnel Cantoria naman ng Korea. Jason Hugno de Lapo. At Judah Benhar Cantoria na dating galing sa Saudi Arabia. Anakleto Aganon, hello po sa inyo lahat. Blessed day po at magandang usapan at magandang topic. From Hong Kong, Ricardo Peña. Nakikinig po ako habang nagdadrive. Nasa Hong Kong ito si Sir Ricardo Juvenal Dosa Cosca, salamat po sa inyong sinabi tungkol sa referral system. At Esther de Guzman, ayan. Ma'am Cora, siguro ang sinasabi natin, sa inyong dalawa, doktor at saka doktora, dumadami ba talaga ang mga may problema ngayon dito pa lang sa atin sa Pilipinas? Yun ang tanong ni Esther. Naging evident yata yan. Parang dumami yata sila nung pandemic Pandemic, yes. Pandemic. At saka kawalan ng pera. Ikaw ba, hindi ka mag-iisip pag ikaw nawala ng pera? Siyempre, pag wala kang pera, wala kang pagkain. Pag wala kang pagkain, Wala kang eskwela, wala kang nane-neglect lahat. mo yung basic needs mo. Parang ano po yan, bawa kayo nasa abroad kayo may sweldo, pinipatala kayong pera. Pero yung pamilya mo nandito, hindi sila makabiling pagkain. Kahit padala mo silang pera, Walang mabili. makukuha pa nila yung pera, hindi mo sila makalabas ng bahay. Oo. Pero Mga ganong problema, yung mga problema na tipong kahit meron ka, wala kang magagawa. Yun ang mga nagtitrigger. Ay, Doc, sabi nitong si Esther, saan ba po daw ang inyong mga location? Yung ibig sabihin siguro ito, yung mga Klinika. center, clinic ninyo, kung saan-saan po ba nandoon ngayon? Yung clinic po. Opo. Sa United Nations Avenue kami, meron kami sa Cebu, Davao, Iloilo, and Cagayan de Oro. Yun. Ang dami na, yun, di ba? At syempre, yan. Ma'am Cora, may mga katanungan ka pa?
Oo. Ako lang, ang minsan, ang sakit, psychological, no? Na hindi naman talaga mo kailangan psychiatrist. Minsan, ang kailangan mo lang may kakausap. Ako, personally, I'm a social worker at sa public health ako. So, kung nakita mo na ang iniisip niya, na iniinda niya, ay hindi naman physical na makikita mo sa x-ray kasi nasa diwa yung attitude o kaya paniniwala na inaapi ako doon sa pinagtatrabahuan ko, naapektuhan sila. Kailangan alam mo kung sinong kakausap sa kanya kasi baka hindi sa pamilya niya may problema din. Wala namang pamilya na walang problema eh. Kaya lalo na kapag ang problema kaperahan. Kasi pag ang problema ay kaperahan, siyempre apektado ka dahil yung mga gusto mong mangyari hindi nangyayari sa buhay. Mhm. Pero, Doc, dumadaan ba kayo sa DOH? Doc Jerry? Saan po? Sa Department of Health? O parang accredit ba kayo ng... Accreditation. Merong accreditation from the Department of Health for OFW. Yon, meron daw pala. So may monitoring kayo, ano? 'Di ba? Meron po. Evaluation and monitoring, no? Pero paano yung pinapayagan ba ng DOH yung pagsulpot ng maraming mga diagnostic center? Wala naman po kasing batas na nagbabawal Okay. na huwag kayo magtayo ng clinic. As a matter of fact, kung babalikan natin yung Republic Act 122, sinasabi nun na kahit sino pwede naman magtayo ng clinic. Ang ayaw ng gobyerno natin ay yung monopoly. What do you mean Na by ikaw lang all over. Ikaw lang all over. Yun ang ayaw ng gobyerno. Okay. So, pero kayo nagpapa-accredit pa rin kayo sa mga iba't ibang mga bansa, di ba? Nagpapa-accredit kayo kunyari sa GCC, mga ganyan. Tama ba? Meron po kasi, yung mga ibang bansa kasi, gumagawa sila ng mga minimum requirements nila. No? Halimbawa, doon sa kanila, nung araw, kasi ngayon nag-update na rin ang Department of Health. Pero nung araw, ang nire-require sa amin ng Gulf states ay yung digital x-ray. Pero dito sa Pilipinas noon, the minimum requirement is analog. So, ibig sabihin, kung analog ka, you do not meet the requirements of the Gulf state. So, kung nagpunta sila sa'yo to inspect your clinic, hindi ka papasa because you are using analog. So, hindi ka magkaroon ng accreditation. Yung analog, yun ba yung meron pa? Meron, Yung Merfield. di ba meron? Another thing is yung bakit merong accreditation. The purpose of accreditation is to limit the number for control nung whoever is accrediting. Na para makontrol niya, tapos ma-guarantee niya na itong mga in-accredit niya, tama yung ginagawa at kumpleto yung facility. That is the purpose of accreditation. So, it would be unreasonable kung mag-accredit ka ng sobrang dami samantalang pasampu-sampu lang yung aplikante mo. Kailangan ni medical, no? So, para doon sa nag-audit o yung nagmo-monitor, kung pupuntahan niya isa-isa, let's say about 175 clinics, samantalang pasampu-sampu lang yung mini-medical, parang gumastos lang siya ng more than what is needed. Ang tawag doon, hindi ka pa nagsisimula, talo ka na. Di ba? Kaya it is also important na bago magtayo ang isang clinic ng diagnostic clinic, alamin niya muna kung ano yung tatahakin niya. What are the requirements? So, kung merong accreditation sa ibang bansa, ibig sabihin, malilimit lang ako doon sa mga walang accreditation. So, yung investment mo will just be a failure. Yun. Or may experience ka with that particular company abroad, nakilala ka. So, tinatrust ka. Kasi yun, sweet trust and confidence eh. Kaya, I remember I had a nephew nasa LA. Siya ang sa kanya dumadaan yung mga nurses na gustong ma-employ sa area sa California. So, ibig sabihin, nasa kanya ang poder, yung tiyakin na yung registration, yung talagang walang peke, para ma-admit. At pag nahuli,
Tepok din yung nagpapadala ng mga qualified people sa abroad dahil nahuling hindi pala lahat qualified. Diba? Nangyayari yun. Doktora. At saka yung mga kumpanya na yan, if they know na ikaw ay, let's say, isang seafarer doctor, no? By word of mouth, dun sa ibang kumpanya, sasabihin nila, dito lang magpapamedical. Because that is a seafarer doctor. Pero kung bagong sulpot ka na clinic, nobody knows you, wala talagang pupunta sa'yo. Yun. Si Dr. Jerry, talaga matagal na to eh. Doktora, may nagsusumbong sa atin. Meron daw mga diagnostic center na supladita at suplado ang mga doktor nila. Yan. At nakakainis at hindi ini-explain kung ano yung mga sakit na sinasabi nila. Yung iba naman daw, tapusin ko na ito, Ma'am Cora, yung iba naman daw, wala naman sira yung ngipin ko, sisirain nila para magbayad lang ako. Ma'am Cora, di ba ganun daw? Nung araw, ang mga dentista, Dr. Bunot, hindi pa masyadong pwede pang masave. Binubunot na, nangyayari, matatanda, wala nang ngipin kasi nabunot na. Pero ngayon, sinesave ang mga ngipin. Hindi naman basta-basta bunot. Doktora, so paano ikaw sumagot nga nun? Supladito daw at suplado ang mga doktor. Hindi ine-explain kung ano ba yung sinasabi nilang hindi tama sa katawan ko. Pangalawa, yung sa dental naman, may dental ba kayo? Sa dental naman daw, buo naman yung ngipin ko. Bigla sasabihin, ito kailangan 4 na yan ang ito. Minsan, alam mo, minsan kahit buo, sungil-sungil yung hindi maganda ang iba gusto pagandahin kaya binubunutan at inaayos. Alam mo, ang mga tao sa Inglaterra sungil-sungil lang ngipin kaiba kasi nasa nature ng kanilang na lugar, iba-ibang kanilang ngipin. Sa atin nire-repair nga dahil gusto lahat magandang ngipin. Nakita ko na kahit matanda na meron pang trainer yung meron pang ginagamit para maayos ang ngipin ay ang tanda na. Okay, Doktora Supan, ayan, sino magsasabi sa inyo? Hindi naman sinabing kayo, hindi kayo, hindi niya sinasabi yon. Mayroong iba daw na diagnostic center. Sa dental kasi, ma'am, no? Ganito yan. Normally, pagka nakatago sa likod ng calcular deposit yung sira ng ngipin. So, kailangan linisin muna. So, pag nilinis, tapos sasabihin pa may sira. Ganun yan eh. Yung iba naman, sabihin niya, wag niyo kong linisan. Tignan mo lang kung ilan yung sira ko. Sasabihin, doktor, ito sira, 1, 2, 3. Pagkatapos, papagawa yan sa labas. Pag nagpagawa ka sa labas, kung ano lang yung sira, yun lang yung papagawa mo. Yun lang pinapagawa sa'yo eh. Ngayon, nagpa-cleaning ka na rin. Kaya pagbalik mo, sasabihin ng dentista, ito may sira pa, sana pinagawa mo na rin ito. So, natagdagan. Pangalawa, ang isang OFW at ang isang nakatira dito lang sa Pilipinas, magkaiba po ang pananaw ng isang doktor yan. Yung mga doktor dito sa St. Luke, sa kung saan hospital pa yan, maski sabihin mo na Asian Institute, no? Ang manner of medical examination niya o manner of diagnosis, nandito ka lang sa Pilipinas. Pag sumakit, punta ka dun sa dentista or sumakit, punta ka sa doktor mo. Pag sumakit, tumakbo ka na sa ospital. Pag ikaw po ay OFW o ikaw ay seaman, hindi pwede yun. Yes. Kaya kailangan, pag nakita natin na potential na sasakit or probably sasakit, basta yung risk siya na sumakit o risk siya na ma-aggravate, hindi ka na paalisin. Ganun pala. Talaga? Yun lang ang diferensya? Ay, nako. Yun po ang diferensya. Ang reason kaya ka hindi paalisin, baka doon ka pa maging problema, bro. Halimbawa, sumakit ng ngipin mo dahil epektado, hindi ka makakapasok. Para kayo pa pumunta doon para magtrabaho. You are not fit to work. Dahil maya masakit ang ngipin mo dahil hindi mo napagamot ang ngipin. Tsaka, tama ba paminsan po kasi,
limited yung, halimbawa sa barko, yung tinatawag nilang limited crew complement. Ano ba? Kunyari, 5 ang posisyon, tapos 5 yung tao. Ngayon, tanggalin mo yung isang tao, impaired na yung pagpaandar ng makina. Yeah. Kulang. Maganda. Kung hindi maganda yan, may aksidente nangyari, nadamay pa ngayon yung 4. Yeah. Okay. So, pagdating sa mga seaman, o kaya pagdating sa mga pagtatrabaho sa abroad, kung sa tingin natin na yung condition mo yan ay pwedeng lumala, pagamot mo muna dito, pais mo muna dito para hindi na lumala. At pwede ka na magtrabaho doon. Hindi katulad po dito sa Pilipinas, kung sasabihin, teka, baka lumala yan. O sige, pag lumala na lang, hindi magpunta ka na lang. Hanggang pag lumala lang, hindi na masosolve ang problem. Dahil ganun. tawag doon too late ka hero. Sasabihin nung aplikante, wala pa po akong pera ngayon. Hindi sabihin ng doktor, sige, bumalik ka na lang pag may pera ka na. Yeah, Bagay. Pero in terms of supladid at suplado, at hindi nag-explain kung ano yung mga resulta, Dr. Supon naman, si Dr. Supon. Mga tanong natin. Mahirap po mag-komento dyan, pero kami po mga doktor, siyempre po, as much as possible, hinahabaan din po natin ang pasensya. Dumarating lang minsan siguro ang punto na kapag yung mas matapang pa sa iyo yung mga aplikante, o yung parang hindi ka maintindihan at uulitin mo na medyo lalakasan mo, na may misunderstood nila yon na sinungitan mo na sila. When in fact, is ini-explain mo lang maigi ulit sa kanila the best of your ability na maintindihan nila. Ini-explain naman po yung mga findings. Minsan po, nandoon yung stage na nasa denial ang isang individual na parang wala siyang narinig, parang hindi niya naintindihan. So, paglabas niya ng kwarto, doon niya marirealize na parang hindi ko naintindihan yung sinabi ni Doc. So, sasabihin nila, hindi in-explain. Kasi nasa in denial stage pa sila na kaya naman po natin yon, di ba? Na kahit hindi lang nila matanggap. Oo, hindi lang nila matanggap. So parang sa kanila, hindi naman in-explain sa akin. When in fact, nabanggit naman sa iyo na hindi mo lang medyo naintindihan maigi during that time. Yun. Tsaka depende naman po ma'am yan sa setup ng clinic, no? Dito po sa atin, meron tayong mga doktor na nag-examine lang. Meron din tayong doktor na kinuha na nakikipag-usap lang. Kasi na-realize din natin yan over the years, ano? Pag ang isang tao, let's say, ito, common sense na lang, halimbawa, ikaw, ma'am, kung 10 kami, kakausapin ka namin with the same question, with the same arguments, darating dun yung punto na mapupundi ka eh. Yes. Sometimes, So, talagang inevitable na may suplada, hindi maiwasan yan. Kaya sabi ko, kung ganyan ang sitwasyon, wag na kayong makipag-usap o makipag-interact, whatever. Basta do the physical examination. Kung merong findings, if they need further explanation, papakausap natin doon sa inassign ko ng mga doktor nakakausap sa aplikante. yan. So, ito naman, meron silang rotation na ginagawa. Kasi hindi mo pwedeng paupuin ka dyan, tapos kakausapin mo lahat itong 10, itong 20. Napaulit-ulit ang tanong. No? Paulit-ulit ang argumento. Mapupundi ka. Kaya ang ginagawa natin, hina-half day natin sila. O kaya, 2 oras. Tapos doon ka muna magpika, tapos tawagin mo yung isa, papalit siya. 2 oras, tapos papalit. Rotation sila. Para hindi sila nagsasawa, hindi sila nasusuyo. Yun. Ako, Ma'am Cora, medyo wala na naman po tayong oras, pero sabi nga ay maganda naman ang usapan natin ngayong araw na ito dahil ang mga doktor ang kausap talaga natin. Ma'am Cora, ano po masasabi daw ninyo? Well, ako ang palagi ko sinasabi, we all must be truth tellers. Kaysa pasyente ka, kaysa ikaw ay doktor o yung gumagamot, kailangan magsabi ng totoo. Kasi pag nagbulaan ka, maybe nakalusot ka, pero hindi forever ang lusot. Mahuhuli at mahuhuli ka. So huwag ka nang maghintay na mahuli ka. Ayan
nga. Time one, naging truth teller. Yun ang aking masasabi. Pero alam mo, Ma'am Cora, meron nagsabi, ito sinasabi ni Diana, pag ako nagpapadoktor, lumalabas lahat ang sakit ko. Kasi, Denial, Denial yun sabi di ba? Ay, ito na nga yung sakit mo, pero ayaw mong tanggapin. Meron bang ganot? Yung po marami. yes. Hindi, unang-una kaya kang denial. O ano lang yan, pagod lang ako. Pag sinabing ganon. Yung dati mong pagod, hindi ka na pala makatulog. Tepo dahil pag hindi ka na makatulog, apektado na hindi lang yung feeling mo, pero yung physically, At saka ang doktor nakita kahit na ang denial ka. Katulad ako, dito lang, napaubo na ako. Kung ang doktor, bilang doktor, sabihin, ay kailangan pa-examine ka, baka ba? Tapos grabe. Pero kung matagal na yung ubo mo, talagang may problema ka. Yun. Dalawa pong klase ang pasyente. Oo nga. Dalawang klase yan. Yung isang pasyente pupunta sa'yo kasi takot siyang mamatay. Yes. May sakit ka. Pupuntahan ka niya at lahat ng sasabihin mo, lahat ng papainom mo, lahat ng pagagawa mo gagawin. Gagawin niya. Meron namang isa, hindi ito pasyente, aplikante ito. Pag pumunta sa doktor to, isa lang ang motibo nito, makakuha ng trabaho. So siya, ang gagawin niya, hanggat maaari, ano man ang nararamdaman niya, itatago niya. Bahala ng manghula si Dr. Asupan. Pero, pag na-discover, mas delikado. Mas delikado. May sakit ka pala, pauwiin ka. So yun, nawala na yung trabaho. Pag na-discover naman ni Dr. Asupan yan, hindi matanggap nung aplikante. Gawa ng pag tinanggap niya na may sakit siya, tapos na ang kanyang career. Yeah. Wala na siyang trabaho. Ganun ba yun? Yes! Kasi may findings na sa'yo ang tawag And therefore, kahit saan ka pumunta, wala kang may papakita na walang findings sa'yo. Merong findings. Pag sinabi, saan ka nagpa-check up? So and so, hindi tatanungin lang, kaya may mga referral Kasi yung mga nag-a-apply ng trabaho, susulat sa akin, naging empleyado nyo ba to? Ano itong tao na to? Minsan hindi mo na matatandaan. So hindi mo masasabi kung ano na nangyari sa kanya. Nung empleyado mo, okay. Pero nung wala na sa'yo, hindi na okay. Yun. Doktora Supan, ako kliyente mo, mabait ka naman sa akin. Soft-spoken ka daw. Yan na. Congratulations for Maganda that. na, soft-spoken pa. Tingnan po ang boses. Matinis ang boses ni Dr. Asupan. Yun. Pero yun sa inyong dalawa, Doktora and Dr. Jeris de Guzman, thank you very much sa inyo. Ano po? At yan po ay galing sa Physician Diagnostic Service Center. Ayan, matatagpuan nyo dito kung sa Maynila kayo. Sa UN po siya. Ma'am Corazon Alma de Leon, tayo matatapos na. Ano po masasabi nyo? Well, ako, I am not here only as friendly fair, but I'm also vice chair of the Philippine Red Cross. Ang gusto ko din, yung mga tinutulungan yung mga pasyente ng pamilya nila ay magmiyembro ng Red Cross para may protection na rin sila. Sa murang halaga lamang, mag-advertise lang ako na mag-member po, yung lalo na yung kapamilya ng mga nasa abroad. Kasi kailangan protection ng line nandito. Kasi merong kasamang insurance yung pagiging member ng Red Cross at may training. So makakatulong sa pamilya ninyo na baka makatipid pa kayo dahil may training na sila sa first aid na hahaba ang buhay ng inyong kapamilya then they know how to take care of themselves. Okay. Atingan muna natin si Dr. Jerry ng kanyang last message. Alagaan po natin ang mga sarili natin para humaba ang ating buhay at para tumagal ang ating pagsiservisyo sa ating mga employee. Yan, Dr. Supan, ikaw, paborito ng client mo. Salamat po. Para po doon sa mga ating kababayan na nalalaman nila during medical examination na meron silang mga findings or sakit, siguro let's take it as parang opportunity na rin na the earliest na ma-detect sila ay magamot sila na mas maaga at hindi na ito lalala. Yun naman ay para din sa kalusugan nila. Okay. So, Ma'am Cora, huling hihirit sa'yo. Alam na, hinihintay nila yung iyong
ating mga kababayan na nanonood ngayon sa iba't ibang lugar. Magagawa natin lahat ng bagay kung di tayo nag-iisa. Kaya tayo may programa. Dahil dito sa kakampi ay galit tayo sa mga ninaapi. Yan. So, with that, maraming po salamat sa inyo, Dr. Jerry De Guzman, Dr. Rasupan, and of course, my idol, Miss Corazon Alma de Leon. Maraming pong salamat sa inyo. Thank you and God bless. Thank you. Salamat po. Tapos na, ikaw, nakita ka na? Ano ang balita? Sandali, tapos na ako.